ebidensya kahit sino eh. Diba? Wala namang papel na pinapakita sa tao. Ang naririnig ng tao yung sinasagot sa hearing. Pero pag sinabi nila na ikaw, binigyan kita ng ganitong pera, walang ano yun. Nung nangyari sa akin yon, Undersecretary Hilarion Ramiro, Department of Health, yung brother-in-law niya nagpunta sa opisina ko na may dala, I think, is 25 million pesos. Diba? Dala niya doon. Dahil alam ko na dadalhin niya doon, few days before, sinabi ko na kay Secretary Gingona na may magdadala dito ng 25 million. Sabi ko, magpadala ka dito ng NBI para, magbantay dito. So pagdala niya noon, pinusasan agad siya. Ganun lang yun, di ba? Nakakatawa nga eh. Tinanong nga ng NBI dun sa isang staff ko eh. Sabi niya, pasensya kayo hindi namin mapapadala yung NBI sa opisina ko. Di ba? Opisina nyo, sa araw na yon, sa ganung oras, gusto ko alas 6 ng umaga, nandyan na yung NBI sa opisina ko. Sabi, hindi namin pwedeng padala. Bakit? Magpe-prepare pa kami, maghahanda pa kami ng mark money. Sabi ko, anong mark money? Sabi ng staff ko, anong mark money? Hindi kailangan ng mark money. Kami yung bibigyan eh. Pinapupunta kay NBI doon para huliin, magbibigay sa amin. Ang sabi sa amin, nung tiga NBI, kayo pala bibigyan eh. Bakit niya pahuhuli? Diba? So maraming experiences yan. At kaya nakakalungkot to a great extent. It really saddens me for anyone to say na yung Senado ganyan o walang hiya or kengkoy or whatever, hindi magandang pakinggan yun. Kasi kung may isa, dalawa, 5, 24 na ganon, hindi ibig sabihin yung Senado ay ganon. Mahal na Senadora, ano ho yung masasabi nyo para sa ating mga mamamayan? Ngayon ho, talagang nanggigigil na ho sa galit. Ano ho ang inyong masasabi at panawagan? Hindi ko kayo masisisi na kayo nang gigigil. Dahil parang ang pakiramdam nyo ay nagkaroon ng betrayal. Nagkaroon ng panglilinlang. Napakahirap yun kahit na yung mag-asawa kung may betrayal o kung merong, insincere na ginawa, di ba? Masakit. Masakit. Pero kailangan handa rin tayo na tanggapin na yung ating lipunan ay hindi naging ganyan dahil sa ibang tao. Kasama tayo dun Tayo mismo, minsan, ang gusto natin mangyari, o gusto rin natin ang magkaroon ng maraming kotse. Naiinggit din tayo sa kanila. Di ba? Marami nga, kahit na minsan, may taong pang simbahan Pag nabigyan siya ng, grandiya, masaya siya, di ba? Pero chances are, yung nagbibigay ng mga grandiya o Alphard, nagdo-donate ng ganon, mukhang madali lang niya kinuha hindi niya masyadong pinaghirapan yung pera niya, madali lang pera, di ba? So, nasa sa ating pagpapalaki yun. Kasi tayo madaling masilaw. Madaling masilaw. At gusto natin, yung tingin ng kapitbahay natin o tingin ng kamag-anak natin sa atin, uy, bilib ako sa kanya. Di ba? Naririnig yan Bilib ako sa kanya. Magaling siya. Tamo? 3 na bahay niya. Kasi magaling siya Ang tawag natin doon, magaling yung hindi, yung mula noon, yung pa rin ang bahay niya hanggang ngayon, ang sasabihin mo, tingnan mo yan, di marunong. Hindi marunong hanggang ngayon, diyan pa rin nakatira di ba? So yung ating pati yung salita natin, ang pinagtatakahan ngayon, yung unexplained poverty. Ayun. Government official ka, hindi kayo kaya. Yeah. Yan, madalas ko naririnig yan. Sabi niya, ba't ka nagtsatsaga sa ganyan? Dapat pala yan, kinuha mo na yan noon di ba? So, hindi ka tinitingnan na karapat-dapat ka or tama ka kasi wala kang maipakita na galing dun sa dapat mong kinuha, tinago na lang. Di ba? Ngayon, pagkatapos pag nagkabukingan na ganito, magagalit ka ngayon. Bakit? Hindi ko naintindihan yun Senadora, tatakbo ba ho kayo ulit? Dahil wala na akong magagaling sa Senado ngayon. Hindi. Alam mo, iba na yung pagtatakbo ngayon. Bilyon ang kailangan mo para tumakbo sa Senado. Hindi po ganyan ang... Alam mo, minsan nga, biro lang ko minsan Sabi ko, teka muna, gagamitin mo yung oras ko
gagamitin mo yung kaalaman ko, yung karanasan ko, gagamitin mo. Pagkatapos babayaran pa kita, o tanong mo si professor, gagamitin mo yung talino niya, gagamitin yung oras niya, yung lakas niya, siya dapat babayaran nyo. Susweldohan mo siya kasi talino niya ginagamit mo eh. Mawawalan pa siya ng privacy. O, di ba? Pagkatapos, ikaw pa babayaran? Labo nun ah. Di ba? Alright, bayan, yan ho, narinig nyo ho ang isang pananalita ng ating kagalang-galang na senadora, ang matagal ng #1 senador ng Senado, Nikki Cositeng.